Okay. So, review lang po natin, loving God. This is the greatest commandment. Okay? Loving God. So, ano po yung mga bagay na dapat nating tignan, sa ating pong pagmamahal sa Diyos? First, if you took notes, we must have what? Quality time. Yes? Quality time. And yung second po na napag-usapan natin, it's total obedience and wholehearted submission. Yung third, we have selfless sacrifice. And last, heartful worship and faithful service. Ang ganda ng passage na nabasa natin kanina, sa ating pong scripture reading. Okay? May mga verses talaga na familiar na sa atin and tumatatak talaga pag nababasa natin, that we love God. We love Him. We love God because He first loved us. Okay? And isa rin po, sa magandang verse sa passage na yan, look at verse 20 please, ng 1 John chapter 4. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Di po ba napakaganda? Okay? Kung sinasabi ng isang tao na mahal ko ang Diyos, ngunit kinamumuhian naman niya ang kanyang kapatid, yung tao pong yan ay sinungaling. Okay? The Bible tells so. If a man say, I love God and hateth his brother, he is a liar. Okay? Kung hindi nga niya kayang mahalin yung kapatid o yung ibang tao na nakikita niya, paano niya ngayon mamahalin yung Diyos na hindi naman niya nakikita? Right? Okay. Kaya ngayon po, pag-uusapan naman po natin yung pagmamahal po sa ating pong kapwa-tao. Okay? This is the second greatest. Loving our neighbor. What's the instruction again? Love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pagmamahal, pag-ibig sa iyong sarili. Okay? Meron po ulit tayong ibang mga bagay na atin pong titignan, And una na po dyan is our sharing of the gospel. Okay? Sharing the gospel. Loving our fellows would entail sharing God's unspeakable gift to them. Loving our fellows would entail sharing God's unspeakable gift to them. Saan nga pong verse natin makikita itong unspeakable gift na ito? It's in 2 Corinthians chapter 9, verse 15. You may want to check your Bibles. 2 Corinthians chapter 9, verse 15. Ang sabi po ng versikulo, thanks be to God for His unspeakable gift. And alam po natin na yung unspeakable gift na yan, na sinasabi sa talata ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. That's no other than our Lord Jesus Christ. Okay? And if we love others, if we love our fellow people, we must share God's unspeakable gift to them. In short, we must share Jesus to them. Okay? Because we all know for a fact that they are bound to hell once they haven't established a personal relationship with God, with Jesus. Alam po natin yung spiritual na kondisyon, kalagayan ng mga tao na hindi po sumampalataya or walang personal na kaugnayan sa ating pong Panginoon.
Okay? Na silang lahat mapupunta sa impyerno. Na silang lahat itatapon sa lawa ng apoy. Itatapon sa dagat-dagatang apoy. And we, as concerned Christians, syempre ayaw natin yung mga tao na mahal natin mapahamak. Ayaw natin yung mga taong mahal natin magdusa sila ng walang hanggan. Matikman nila yung walang hanggang kaparusahan na naghihintay sa kanila doon sa apoy ng impyerno. Huwag na tayong lumayo. Yung ating pong mga family. I know there are some of us here na yung family nila, yun yung number one na burden nila at the moment. Kung paano nila dalhin yung kanilang pamilya sa Diyos. Now, I'm very inspired, dun sa special number kanina. Praise God sa special number na dinrender ng Balanay family kanina. It's so good and we're so blessed to see na merong isang pamilya, okay, na tumatayo sa harap, naglilingkod, nag-i-involve sa gawain ng Panginoon. And sabay kumakakabsat, taday tatiyag serbi nga karit kada tayo. Not dat tayo pa'y lang, ti Kristiyano, jay unek ti pagtaingan tayo. Sapay kuma, tanakarit tayo, nya, nga mangiyasidek ti pamilya tayo, dagiti patpat gen tayo tibiyan, kanya po Diyos. Okay? Kasi kung tayo lang, sa atin lang, safe na tayo secured na tayo. Okay? There's no problem if we have that eternal security. Diba? Kasi nga yung paniniwala natin, once saved, always saved. We have that doctrine of eternal security. But how about the people whom we love? Kasanumit dagiti tao nga patpat gen tayo tibiyan. Kasanumit dagiti tao nga ay-ayaten tayo. Paano naman sila? Maaatim ba yun ng konsensya natin or ng spirit natin pag someday nandun tayo sa langit, we are rejoicing with millions of angels in heaven. Tapos yung pamilya natin nasa baba. Napakasakit po nun, mga kapatid, Okay. Now we realize how important is it for us to evangelize. Gaano po kahalaga para sa atin na ibahagi si Kristo sa ating pong mga pamilya. And of course, hindi lang sa ating mga pamilya. Diba? Kasi hindi lang naman sila yung nangangailangan ng kaligtasan. Hindi lang naman sila yung may kaluluwa. Pati kapitbahay natin, mga kaibigan natin, even all other people in this world na wala pa kay Kristo, they need to hear the gospel. They need to hear the good news. Kailangan po nilang sumampalataya. But how can they place their faith in the Lord Jesus if no one's gonna share to them? Sabi nga ng Biblia, di ba? Faith cometh by what? By hearing. And hearing by the word of God. Faith cometh by hearing. Paano nila ngayon maririnig ang magandang balita kung tayo na mga Kristiyano, tikon naman yung bibig natin? Anong sabi po ni Apostol Pablo? What did Apostle Paul say? I am not ashamed of the gospel, for this is the power of God unto salvation. Hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, for this is the power of God unto salvation. Okay? Ngayon, paano po makakakilala
makikilala ang mga tao sa ating Panginoong Diyos kung hindi tayo nagsasalita? Okay? Personal evangelism. May mga times, ang church may soul-winning activities, ministries. Meron ba tayong burden para mag-involve sa ganun mga klase ng gawain? Meron ba tayo nung puso na kagaya ni Jesus? Do you remember when Jesus saw the multitudes of people? What did Jesus feel? Jesus was moved with compassion. Nahapag po si Jesus. Why? Because He knows na yung mga tao na yun, yung multitudes of people na yun, kung wala silang relasyon sa Diyos, silang lahat mapupunta sa impyerno. Do we have that heart to share Jesus to others? Or kampante na lang tayo, chill na lang tayo kasi alam natin mapupunta na tayo sa langit. Wala na tayong pakialam sa iba. Now, if we say that we love other people, mahalin din po natin yung kaluluwa nila. Because that is the one that would matter for all eternity. Yung kaluluwa po ang mapupunta sa langit o sa impyerno. Okay? Ngayon, kung tayo po, naramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos, naramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos, why not share it? Diba? Why not share it? Alam niyo yung kanta na Pass It On? May lyrics doon. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on. Diba? Hindi yung sinasarili po natin yung pagmamahal ng Diyos natin pong naranasan. Okay? Don't just keep to yourselves the love of God you felt. Huwag lang po natin itago sa mga sarili natin, ano? We spread God's love. We ought to spread God's love to everyone. Don't just keep to yourselves the love of God you felt. Don't just keep to yourselves the grace of God you've experienced. Huwag lang po natin itago. Huwag lang po natin angkinin, sarilinin yung biyaya ng Diyos na natanggap po natin. Let's not just keep to ourselves the gift of eternal life that we have. Let's not just keep to ourselves the assurance of salvation. Na porket tayo, sigurado na tayo, ligtas na tayo, mapupunta na tayo sa langit, wala na tayong pake sa iba, wrong. Hindi ganun magmahal, kapatid. Okay? If we love others, then we must share the everlasting love of God. If we love others, then we must share the everlasting love of God. And we know how that love was demonstrated, okay? As mentioned in Romans chapter 5 verse 8, in John chapter 3 verse 16, and in 1 John chapter 4 verse 9, and all those verses would refer to the sacrifice of Jesus on the cross. Okay? Kaya't atin pong ibahagi ang Ebanghelyo. Let's share the gospel. Let's share the good news to everyone that Jesus Christ
died on the cross, He was buried, and the third day, He rose again for the justification of our sins. Yun lang naman po yung gospel na kailangan nating ibahagi sa iba. Mahirap po ba? Okay. Now, kung ang pinoproblema natin minsan ay yung mahirap humarap sa tao, okay? Andyan yung social media. Yung ibang mga kapatid natin dito, they use that platform to share God's love, to share the gospel. Okay? If we love others, then we must share the everlasting God of love. And that is why loving our fellows, as I've said earlier, would entail sharing God's unspeakable gift to them. Kasi kung meron pa tayong i-share sa ating kapwa, una na po siguro dyan yung ating Panginoong Jesus. Kasi yun naman talaga yung nagmamatter hanggang sa huli. Okay? Sharing the gospel. Next one, acts of love. Acts of love. We must at all times mirror the goodness of God in our lives. We must at all times mirror the goodness of God in our lives. Mabuti po ba ang Diyos sa ating mga buhay? Yes. Amen. God is good all the time. And all the time, God is good. Okay? And kung nagmamahal po tayo, pag sinasabi po natin na mahal natin ang ating kapwa, dapat po masalamin ang pag-ibig or ang kabutihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Okay? Kung naging mabuti ang Diyos sa ating pong mga buhay, maging mabuti din po tayo sa ating kapwa. Okay? Yung Diyos nga natin, nararamdaman natin yung kanyang kabutihan. And if we say that He is our Master, He is our Lord, kung siya mabuti sa atin, tayo, mabuti din dapat tayo sa ating kapwa-tao. And kung nagmamahal tayo, hindi naman pwede na ang sama-sama mo sa kapwa mo. Diba? Pwede ba naman yung sinasabi mong mahal mo ang isang tao pero pinapakitaan mo naman lagi ng masama? Ano ba dapat ang mag-manifest kung nagmamahal tayo? Kung pag-ibig ang namumuo sa atin, hindi ba dapat kabutihan? Okay? Try to be kind at all times. Try to be kind at all times. I know how hard is it to deal with different kinds of people. I know, meron tayong mga individual differences. Okay? Iba-iba yung behavior, iba-iba tayo ng attitude, iba-iba tayo ng personality. Pero kung nagmamahalan po tayo, magagawa po nating pakitunguhan, pakisamahan ang bawat isa ng maayos. Yan po ang nagagawa ng tunay na pagmamahal. Okay? Love that tries to understand. Love that tries to fill the gaps. Try to be kind at all times. Okay? We must be fully aware of our actions. Yes. We must be fully aware of our actions and be sensitive of our words that no one might get offended. Lalo na, Kristiyano po tayo. We are Christians and we bear the name of Christ. Wala po tayong ibang pangalan
na dala-dala o tinataglay kundi ang pangalan ng ating pong Panginoon. The name of Christ in a Christian. Okay? Kung minsan po, meron po tayong mga bagay-bagay na nagagawa. Or meron po tayong mga bagay na nasasabi, hindi natin namamalayan, nakakasakit na pala sa ating kapwa. There are times that we are so insensitive of what we are doing and of what we are saying. Hindi natin alam, sa sinabi pala natin yon, nasaktan ang isang kapatid. O sa ginawa natin yon, nasaktan ang ibang tao. Okay? Kapag ba nagmamahal ka, gusto mong manatid? Hindi naman siguro ano. Okay? Pag mahal mo ang isang tao, ayaw mo siyang masaktan. Yes? Pag mahal mo ang isang tao, ayaw mo siyang masaktan. But, in the case of a parent and child relationship, of course, parents do love their children. Pero kung kailangang masaktan yung anak nila sa paraan ng pagdidisiplina, that's okay. That's okay. Kung kailangang paluin ng magulang yung anak, that's okay. Kasi si Lord nga, diba? The one whom God loveth, He chasteneth. Tayo, mahal tayo ng Diyos, kaya pag nakakagawa tayo ng mga pagkakamali, pinapalo tayo ng Diyos. Dinidisiplina tayo ng Diyos. Kaya yan minsan yung kagandahan pag nararamdaman natin yung konsekwensya. Although, of course, may pagka-negative yan, kasi naramdaman natin yung consequence na yan kasi may nagawa tayo. Diba? As part of consequence, naramdaman natin yung bagay na yan. But one good thing in that is that we can also prove that God loves us. Okay? Kasi mahal tayo ng Diyos, didisiplinahin tayo ng Diyos kung kailangan. Huhulmahin tayo ng Diyos kung kailangan. Show acts of love even in our own little ways. For in the name of love, there's no small thing or big thing. It's just that passionate love you have that counts. Okay? Show acts of love even in our own little ways. Okay? For in the name of love, sa ngalan po ng pag-ibig, walang malaki, walang maliit na bagay. Okay? There's no small thing or big thing. It's the passionate love that counts. Basta't ginawa mo ang isang bagay para sa ibang tao sa ngalan ng pag-ibig dahil mahal mo siya, good shot kay Lord. Diba? Generosity. More especially in the times of desperate need. Diba? We must always be ready to offer a helping hand. Okay? Most especially in times of desperate need, we must always be ready to offer a helping hand. Pag may mga kapatid po tayo na nangangailangan, pag may mga kapatid po tayo na nasa alanganing sitwasyon, handa po ba tayo, bukas palad po ba tayo na magbigay ng tulong? O baka naman pinag-iisipan pa yan? Dapat pa bang pag-isipan ang pagtulong sa kapwa? Especially sa mga kapatid. We must always be ready to offer a helping hand. Just like how God extended His help when we're the ones in need. We must always be ready to offer a helping hand,
Just like how God extends His help when we are the ones in need. Kagaya ng kung paanong tinutulungan tayo ng Diyos sa bawat oras na nangangailangan tayo ng Kanyang tulong, ganun din po tayo dapat kahanda na tumulong sa kapwa sa oras ng kanilang pangangailangan. Okay? Let's say for example, in times of disasters, syempre hindi natin maiiwan. Hello. In times of disasters, pag may mga kapatid tayo na grabe, yung pinsalang natamo, pwede po tayong mag-abot kahit konti. Diba? And it's a good thing that I remember times that this local church ministered to the community dito sa Rawis. May one time noon lumindol. Diba? And it's a good thing na meron ding ibang mga kapatid na grabe din yung pagmamahal. Pumunta rin talaga sila dito para lang magbigay ng goods. And this local church, having a loving heart, nagbahagi tayo sa mga tao. Okay? Or let's say, pag may na-hospital na kapatid, diba? Ano ba naman yung mag-abot tayo ng kunting tulong? Okay? And it's also a good thing na itong local church na ito, no? We practice special offerings. For example, pag may isang kapatid na talagang nangangailangan, grabe yung pangailangan, merong special offerings. Na aside sa tithes and offerings natin na usual binibigay natin every Sunday, nagpapas po ng special offerings. And yung malilikom na pera, yun yung ibibigay, yun yung iabot sa kapatid na nangangailangan. And that's good. Okay? Tayo ba yung klase ng Kristiyano? Tayo ba yung klase ng tao na bukas palad tayong magbibigay o bukas sa puso natin ang tumulong kapag may nangangailangan? Or tayo yung klase ng Kristiyano na pag-iisipan pa natin na para bang ang hirap dumukot sa bulsa? Diba? Yes, I know, hindi pare-pareho ang estado ng ating pamumuhay. May mga mas pinagpala, may pinagpala, merong medyo kinakapos, diba? Pero kung makapag-abot naman po tayo kahit konti, why not? Diba? Hindi naman nagmamatter kung magkano yan. Malaki man or maliit, sabi ko nga, in the name of love. Kung ginawa mo yan dahil sa pagmamahal mo, okay na yan. Okay? I don't know if you know the term, amoy the term nga pinnadigo. I don't know if this culture still exists. Pinnadigo. Nagsaya at man dagiti kakaruba nga mo dati ag pinnadigo. Diba? Dahil may isang karuba kung nagluto, may niluto. O, i-share niya sa mga kapitbahay. Ganun. Pinnadigo. Diba? Noon, uso pa yan. I just don't know ngayon. Diba? Or kung wala ka naman iluluto, pag may nakita ka dyang manok ng kapitbahay, lutuin mo sa bawan mo. Tapos, patigwam di king bagi. At least naramanan na, di ba? Hindi, joke lang. Baka sabihin nyo, itong si Brother Melvin, nagtutunan kung ano-ano. Di ba? Okay? Yung punto ko lang, we must show acts of love. Okay? Acts of love. Yes? Sa kahit paanong paraan na may pakita natin yung pagmamahal po natin sa ating kapwa. Wala akong handkerchief. Sa kahit paanong paraan na may pakita po natin yung pagmamahal natin sa kapwa natin.
Okay? Gawin po natin. Okay? Next one, sharing the gospel. Acts of love. Prayer. Prayer. I reiterate, we must not underestimate the ministry of prayer. Ay, salamat po. Okay. We must not underestimate the ministry of prayer. Nasabi din niya ni Pastor last Wednesday sa ating pong prayer service. Okay. We must not understand the ministry of prayer. Okay? Huwag po nating maliitin, huwag po nating balewalain yung panalangin. Okay? Because we all know that there is power in prayer. Okay? Pag may kapatid na may problema, we must pray for him. Okay? Kapag po ba may nagpo-post ng prayer request sa GC natin, sinisin lang po ba natin? O baka naman pinupusuan lang natin? O nag-heart react ka, ikaw pa yung una, tapos di ka naman pala nag-pray, no? Hanggang sin, hanggang heart react lang pala. Diba? Huwag po nating balewalain yung ministry of prayer. And huwag din po nating kakalimutan na ipanalangin ang iba, yung atin pong mga kapatid, sa ating pong prayer time. Hindi yung lagi na lang humihingi tayo ng para sa ating sarili. Diba? Of course, privilege yan. Hihingi tayo kay God para sa ating sarili. Pero puro na lang ba tayo? Puro na lang ba ako? Puro na lang ba sarili? Puro na lang ba para sa atin? Hindi ba natin inaalala yung mga kapatid natin na baka may pinagdadaanan? Baka may problema na kailangang solusyonan? Baka nanlalamig na? Baka nawawala na sa paglilingkod? Okay? So kung mahal po natin ang ibang tao, we must pray for them. We must pray for our fellow Christians. Prayer. And eto nung sinabihan tayo that we must love our neighbor as we love ourselves, hindi lang tayo sinabihan na mahalin lang natin yung mga kaibigan natin. Or mahalin lang natin yung mamalapit sa atin. How about our enemies? Do we have enemies? Meron po ba tayong mga kaaway? Yan po muna yung tanong. But even if we have, diba? The Bible even instructed us to pray for our enemies. Okay? Sabi ko last time, nasa Matthew yan. Okay? The Bible instructed us to love our enemies. Mahalin mo ang iyong kaaway. Ibigin mo ang iyong kaaway. Ipanalangin mo ang iyong kaaway. Gawan mo ng mabuti ang iyong kaaway. Patawarin mo ang iyong kaaway. Lahat yan nasa Biblia. At kung magmamahal tayo, mahalin natin lahat ng tao. Hindi yung pinipili lang natin. Kasi kung nung si Lord, nagsakripisyo siya para sa lahat ng tao. Diba? Si Jesus, hindi lang siya namatay para sa mga taong mababait. Hindi lang siya namatay para sa mga tao na may mabuting puso. Namatay siya para sa mga makasalanan. Okay? God's love is fair and square. Okay? Makikita po natin kung gaano kapatas or gaano ka-fair yung pagmamahal ni Lord sa bawat isa sa atin. Okay? Hindi naman si Jesus namatay sa krus para lang sa iilang tao. Na pinili lang niya kung sino yung ililigtas niya. Ay, magsasakripisyo ako para kay ganito. Para kay ganito. Hindi naman na pinili. Diba? Nung minahal niya ang tao, minahal niya lahat. Bata, matanda, babae, lalaki, makasalanan, o hindi. Sabagay, lahat naman ng tao makasalanan.
And God loved us all. Diba? So kung yung Diyos nga mismo, hindi siya namimili ng kung sino ang mamahalin, tayo pa kaya? If our Lord, if our Master, the Lord Jesus Christ, hindi siya namimili ng taong mamahalin, tayo pa kaya? Tayo'y mga lingkod lamang. Tayo'y mga tagasunod lamang. Diba? And if we claim that we are disciples, we are true disciples of the Lord Jesus. Again, what does a disciple mean? It means a follower. Diba? So we must imitate God. We must follow the footsteps of God. Okay? Yung Diyos, pinasisikat niya ang araw, nagpapaulan siya sa mga mabubuti at sa mga masasama. God's love is fair. Diba? Hindi yung, eto, I love him, I love her. Kasi mabuti siya sa akin, mabait siya sa akin. Yan. Napakamaldita niyan, napakasama ng ugali niyan. Hindi ko siya kayang mahalin. Okay? Forgiveness. Forgiveness. Masasabi po ba natin na tunay tayong nagmamahal kung hindi naman po natin kayang magpatawad? If we say that we truly love someone, yet we can forgive, normal lang ba yun? Or does it not seem ironic? Diba? May taong nakagawa sa'yo ng masama. And sinasabi mo, mahal mo ang kapwa mo. You love your fellows. We love other people. And kung sinasabi natin na mahal natin siya, ba't hindi natin kayang magpatawad? Hindi ba kayang magpatawad niyang pagmamahal na meron ka? Okay? Ano ba yung pumipigil minsan sa tao para magpatawad? I think it's pride. Pride. Malaking kalaban ng pride. Kasi kung ang puso po natin na puno ng pride, nako, mahihirapan po talaga tayong magpatawad. Diba? Pride. Kaya mahalaga po, no, tanggalin po natin ang pride sa ating pong mga puso. Yes. Because of that pride, nagkakaroon tayo ngayon ng unforgiving spirit. And yan din minsan yung isa sa mga dahilan, isa sa mga rason kung bakit hindi dinidinig ng Diyos ang ating pong mga panalangin. Because of that unforgiving spirit that we have. Nagtataka tayo, bakit parang hindi sinasagot or parang walang tugon ang Diyos sa ating mga panalangin. Pero eto tayo, hindi kayang magpatawad. Diba? Unforgiving spirit, as we all know, is one of the things that hinder our prayer. Okay? Yung kanta ng Ben and Ben, yung Leaves, kung alam nyo yun. Ano bang sabi? Oh, we never really love someone until you learn to forgive. You never really love someone until you learn to forgive. Oh, worldly song ba yun? I'm sorry. You love me? Then please forgive me. Okay? You never really love someone until you learn to forgive. Kasi
Napaka-ironic naman pag sinasabi natin nagmamahal tayo pero hindi natin kayang magpatawad. Diba? If you can't learn to forgive, you can never really heal inside. If you can't learn to forgive, you can never really heal inside. Kung hindi po natin makaya or hindi po natin matutunan ang magpatawad, hindi po mahihilom yung sugat sa puso natin. Okay? Magkakaroon pa rin yan ng bakas. Okay? Yes, you may keep going in life, but bitterness still has a spot in your heart. Okay? If you can't learn to forgive, you can never really heal inside. I tell you. Okay? Marahil nagpapatuloy ka pa rin, yes, you may keep going in life, but bitterness still has a spot in your heart. Okay, so choose to forgive. Okay? Hayaan ba natin na meron pa ring bitterness sa puso natin? Anong sabi ng isang psalmist sa Bible? Create in me, O God, a clean heart. May that be our prayer. Create in me, O God, a clean heart. Malinis na puso. Pusong dalisay. Walang pait. Walang sakit. Okay? Forgiveness. I know, alam ko mahirap minsan magpatawad. Lalo na pag iniisip mo yung bigat ng ginawa ng taong yan. Di ba? Talagang pag naisip mo, tarang nanggigigil ka pa eh. Andun pa yung gigil. Parang pag naisip mo, parang bumabalik, nagiging sariwa, nabubuksan yung sugat. Dikas na kung nagkigangin, may kamanyikigang nagdaramanin. Diba? Forgiveness. Reconciliation. Forgiveness is an antidote to attain reconciliation. Forgiveness is an antidote to attain reconciliation. Of course, walang magaganap na reconciliation or restoration kung hindi nagpapatawad. Okay? Kailangan po muna nating magpatawad to mend whatever broken relationships there are. Okay? Both parties, kung tayo po nagmamahal, okay, tignan natin sa both parties, it takes a humble heart and spirit to acknowledge one's mistakes and apologize. It takes a humble heart and spirit to acknowledge one's mistakes and apologize. Okay? Humility. Dapat meron tayo niyan. Kasi kung meron tayo ng pride, hindi po natin magagawang akuin yung mapagkakamali po natin. Hindi po natin makakayang humingi ng tawad. So dapat meron po tayong humility. Okay? Sabi sa Bible, God giveth grace. God resisteth the proud and giveth grace to the humble. We must humble ourselves. Okay? It takes a humble heart and spirit to acknowledge one's mistakes and apologize. And it also takes a loving heart to forgive. It also takes a loving heart to forgive. Okay? Pero again, kung papasok yung pride, hindi natin magagawang aminin ang pagkakasala natin, ang pagkakamali natin, hindi natin magagawang humingi ng tawad. And kung papasok din ang pride, hindi rin natin magagawang magpatawad.
Okay? Whichever of the two, kung nasan ka man, kung ikaw man yung hihingi ng tawad, or kung ikaw man yung magpapatawad, if you have pride, imposible. Okay? And ito minsan yung masakit, kung wala ang dalawang to, walang forgiveness, walang reconciliation sa pamilya. May mga pagkakataon po, may mga sitwasyon, no, na sa isang pamilya merong magkagalit. Minsan sa mga napapanood natin, TV series or even movies, na I don't know kung nangyayari ito sa tunay na buhay, yung galit ng isang anak, umaabot ng kay tagal-tagal. It takes days, months, yung iba nga years, bago magawang magpatawad. Yun yung masakit. Okay? Na sinasabi natin minsan na nagmamahal tayo, but we can't forgive. Lalo na sa pamilya, magulang, anak. Minsan may mga anak, hindi kayang patawarin yung magulang. Hindi ko na lang alam kung gaano kabigat yan na hindi kayang patawarin. May mga anak, may mga anak na nakakayang tiisin ang kanilang mga magulang. May mga anak na nakakaya nilang hindi kausapin ang kanilang mga magulang. And that's normal. Minsan, kahit nga may simpleng tampuhan lang, minsan hindi na nag-uusap pa. Diba? And yet we say we love our parents. Dear young people, kung sinasabi po natin na mahal natin yung ating mga magulang, yung ating pamilya, total naman, pinag-uusapan natin pag-ibig sa kapwa. Love your neighbors, love yourself. Included naman dyan yung ating pamilya. Okay? Young people, if we say that we love our parents, we must let them feel. Pag sinasabi natin na mahal natin ang ating mga magulang, we love yung mama natin, yung papa natin, ipadama natin sa kanila while they are still alive. While they are still alive. Hindi yung sasabihin na lang natin, Mapa, I'm so sorry. Mapa, I love you so much. Pero hindi ka na niya maririnig. Pero hindi na niya mararamdaman ang iyong pag-ibig. Hindi na niya mararamdaman yung tamis ng iyong halik. Kasi wala na siyang buhay. Nakahiga na siya sa kabako. Ito minsan yung masakit. No? Bakit ba hindi kaya ng pagmamahal na meron tayo minsan? Hindi kaya magpatawad. Diba? And yung masakit, nawala yung magulang, for example, or nawala yung isa, hindi nagkaayos. Okay? It's not yet too late to forgive. Yes, it's never too late to forgive and restore broken relationships. Hindi pa po huli ang lahat, mga kapatid. Kung may mga tao sa paligid natin, or kung meron man sa pamilya natin, meron tayong kinikimkim na sama ng loob. Piliin na po natin magpatawad. Okay? It's never too late to forgive and restore broken relationships. It's time to
to choose love, forgiveness, and restoration. It's time to heal and have a fresh start. Love your neighbor as you love yourself. And that does not exclude your family. Okay? That does not exclude your family. Loving our neighbors, sharing the gospel is one. Acts of love, prayer, forgiveness, and reconciliation. Huwag na po nating hayaan na mahuli ang lahat bago maramdaman ng ibang tao na mahal naman pala natin sila. Huwag na po nating hayaan na mahuli ang lahat, maubusan tayo ng oras bago natin maipakita ang tunay na pagmamahal na nais ng Diyos. Padama natin sa iba. Okay? Huwag nating hayaan na mawala tayo sa mundong ito, hindi natin naipadama sa iba kung paano magmahal si Lord. Okay? And huwag nating hayaan na ang pagtingin ng mga tao sa mundo sa atin ng mga Kristiyano ay tao na puno ng galit at sakit ang puso. Kundi tayo ay mga Kristiyano na marunong magmahal. Marunong magmahal. Tayo ay mga Kristiyano na marunong magmahal kagaya ng paano tayo minahal ng Diyos. Let us pray. Dear God in heaven, thank you so much, Lord, for your love. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. And thank you, Lord God, sa paalala na kami po bilang mga Kristiyano ay dapat lang na magmahal ng kapwa. Na hindi lang ang aming pong mga pamilya, hindi lang ang aming pong mga kaibigan, ang aming pong mahalin, kundi pati na rin ang aming pong mga kaaway. Lord God, help us to love every person on our way. Tulungan mo kami, O Diyos, na magpakita ng pagmamahal gaano man kahirap kung minsan. Lord God, help us to love our neighbor as we love ourselves. And dear God, we pray for your grace. Tulungan mo po kami, O Diyos, na amin pong magawa ang iyong pong inuutos sa amin, na mahalin ka namin, O Diyos, ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-isip, ng buong kaluluwa. At mahalin din po namin ang aming pong kapwa ng gaya ng aming pong pagmamahal sa aming pong mga sarili. Dear Father, thank you so much. And be with us, Lord, as we continue. In Jesus' name, we pray. Amen.